Makasaysayang araw po. It's showtime! Sa kabila ng masyadong pagbibigay pansin sa mga Amerikano bilang tagapagpalaya ng Pilipinas, kahit na ba kasama talaga nila ang mga gerilyang Pilipino, mayroon pa rin mga kamanghamanghang kwento ng mga Amerikano na hindi gaanong naikukwento sa mga tao. Sa katunayan, ang kwento ng Amerikanong ito ang lalong magpapatibay sa naratibo ng tulungang Pilipino-Amerikano para palayain ang bayan. Ito ang kwento ni Charles Thomas Parsons Jr. na mas kilala sa tawag na Chick. Siya ay sinilang sa Tennessee noong 1902 at naging interesado sa Pilipinas dahil sa kanyang mga tiyong nagnegosyante dito sa Pilipinas. Natutong mga stila at nagkaroon ng iba't ibang klase ng trabaho para makarating sa Maynila. Dahil din sa kanyang kaalaman sa shorthand, naging sekretaryo ni Governor General Leonard Wood at sa kanyang mga paglalakbay, natutunan ang kultura at ilang mga wikang Pilipino at naging kaibigan ng marami. Nag-aral matapos ay nagtrabaho sa Philippine Telephone and Telegraph Company at naging negosyante ng mga kahoy sa Zamboanga. Sa kabila ng marami pa niyang ibang mga negosyo, sumali siya sa US Naval Reserve bilang tinyente sa mga submarino. Noong 1941, paretiro na sana si Parsons sa edad na 39. Maglalaro na lamang ng kanyang paboritong laro na polo nang bigla na lamang salakay ng mga Hapones ang Pilipinas. Biglang naging aktibong tinyente si Parsons ng US Navy. Siya ang nagbigay ng supply sa mga submarino patungong Bataan at Corregidor sa pagsisimula ng digmaan. Pero nanatili siya sa Maynila at nagkaroon ng papeles bilang pansamantalang konsul ng Panama at nagkaroon ng diplomatic immunity bilang diplomat ng isang neutral country. Kasama sa pagpapanggap ng kanilang pamilya ang pagsasalita ng wikang Espanyol lamang. Dahil dito, nakapagbigay sila ng importante mga impormasyon sa mga puwersang Amerikano. At dahil medyo naging kayumanggi na siya, nagpapanggap na magsasaka para kausapin ang mga gerilya. Na-torture, ngunit dahil diplomat, pinaalis ng bansa. Dala-dala ang kanyang intelligence notes sa isang diaper bag. Nang halugugin ang gamit nila ng mga kanyang pamilya pasakay sa barko, binigay niya ito sa 5 taong gulang niyang anak na si Peter. Sinuwerteng hindi hinalughog ang bag na ito na hawak ng isang bata. Nang makabalik ang pamilya sa Estados Unidos, siya ay nag-report kay General Douglas MacArthur at dahil sa matinding kaalaman sa Pilipinas, siya ang namuno sa pagdadala ng mga supply, pagkain at nakipag-contact sa mga gerilyang Pilipino. Sikretong naglalakbay sa mga submarino ng 8 beses sa Pilipinas at ilang beses pa sa Himpapawid, lalo na sa Mindanao. Nakita rin siya ng ilan na nagpanggap na pari, naglalakad sa Maynila at nagkukumpisal pa si Manuel Rojas sa kanya ng mga impormasyon ukol sa mga posisyon ng mga Hapones. 9 na araw bago lumapag si MacArthur sa Leyte, naroon na siya upang ihanda ang mga gerilya. Sa pagtatapos ng digmaan, tumulong siya bilang negosyante sa muling pagtatatag ng bansa. 69 years matapos ang Battle for Manila, noong March 1, 2014, gumawa ng record ang kanyang anak na si Peter na 78 years old na bilang pinakaunang tao na lumangoy sa palibot ng isla ng Corregidor upang ipaglaban ang pangangalaga ng mga makasaysayang lugar ng digmaan at bilang pagpupugay na rin sa kabayanihan ng kanyang amang si Chick Parsons. Ako po si Xiao Chua, para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Showtime.